Little Batanes kung tawagin ang lugar na ito dahil sa makikita natin na napakagandang view. Kaya ngayong araw, alamin natin kung saan nga ba makikita ang napakagandang lugar na ito at ano ang pwedeng gawin natin dito. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. By the way nga pala, nandito tayo ngayon sa bahaging ito ng Leyte, kung saan nandito tayo sa ibabaw ng bundok. Ayan, makikita nyo ang lugar. Ito nga pala yung tinatawag nilang Little Batanes ng Leyte. Dahil nahawig po ito sa Batanes na ang view ay makikita natin na natural na kulay green. Itong lugar na to ay perfect para sa mga gustong mag-camping. Kaya naman nag-set up na po ako dito ng tent kasi mamaya magka-camping po tayo. Pero bago yan, dito na rin po natin i-unbox yung pinadala sa atin ni Blue Yeti. So yun, dito po natin i-unboxing ito at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang kalagahan ng Blue Yeti para sa mga biyahe ko. Kasi baka karamihan sa inyo nag-iisip, ano naman ang connect niyan sa mga vlog mo. Ayan. So masasagot po natin yan pagkatapos nating may unbox itong pinadala sa atin ni Blue Yeti. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang kalagahan ng Blue Yeti na power station. Pwede rin po ito ninyong magamit sa bahay, sa mga biyahe at especially sa mga camping. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! Napaka-comfortable yung upuan natin. Perfect para sa lugar na pinuntahan natin. So, yun. Unboxing na natin. Yan. Dito pa lang, may nakasulat na Blue Yeti. Ito nga pala yung Blue Yeti EB3A. Yan. So may nakasulat dito sa ibabaw, keep this box, returns cannot be accepted without this box. So iingatan po natin yung box kasi may warranty po ito. Dito makikita po natin yung user manual ng Blue Yeti na may nakasulat na Blue Yeti EB3A. Kung hindi nyo po alam gamitin ito ay pwede nyo pong tingnan yung manual para mag-guide po kayo. So dito po ay may box na naglalaman ng mga magkaiba-ibang cable. Ayan. Ito na nga yung Blue Yeti Solar Power Station. Ayan. Isa ito sa mga pinakamaliit na solar power station ng Blue Yeti. Swak na swak itong Blue Yeti EB3A para sa mga ganitong event. Mga nagka-camping. Madali lang po siyang dalhin. Ayan. Grabe. Perfect po ito para sa mga camping. Ayan. Itong cable na to ay ginagamit po sa mga solar panel. Since wala po tayo dito solar, ay hindi po natin matatry po ito. At ito naman yung ginagamit para ma-charge natin itong Blue Yeti. Ayan. Makikita po natin, napakaliit po siya, easy to carry. Ito po yung pinakamaliit na solar power station na ino-offer ng Blue Yeti. Madali siyang dalhin. Isa sa kagandahan nitong Blue Yeti EB3A ay naka-lithium ion po siya with 2,500 cycle up to 80%. Ano ang ibig sabihin nun? After mong magamit ng 2,500 cycles ay meron ka pang magagamit na 80% original capacity ng EB3A. So kung magka-camping kayo, perfect para sa mga kagaya ng ginagawa natin ngayon. So dito ay magkakaroon tayo ng
power. Ayan. So, paano nga ba i-operate itong Bluetti? Yan ang papakita ko sa inyo. Unahin po muna natin yung weight nito. Ang weight po nito ay 10.14 pounds. Ayan. So, kung i-convert po natin sa kilograms, nasa 4.6 kilogram po siya. So, easy to carry po ang portable power station na ito. Pwede po itong madala sa mga camping. At ito naman yung mga nakikita natin na mga cigarette lighter port na mga nakikita natin sa mga sasakyan. Makikita po natin ito yung power button. Sa LED screen, makikita po natin yung tatlong display. Dito po sa gitna, makikita po natin yung percentage ng unit, kung ilang percent pa natin siya magagamit. At dito naman yung output na meron siyang 60 Hz. At dito naman yung input. At dito naman sa area nito, meron tayong makikitang LED light. Once na i-on natin ay gagana po siya. Ayan. Meron po siyang low at meron po siyang high. And then, for emergency purposes po, pwede po natin i-click pa natin. Magbiblink po yan. Paano naman i-turn off po ito? Press lang po natin. Ayan. So, para naman ma-enable yung DC output natin, ay pwede po natin i-click itong power button. Ayan. Hanggang sa lumabas po yung DC output. Para ibig sabihin, pag lumabas na po siya, ay na-enable na po yan. Ito naman, meron dalawang outlet kung saan pwede natin isaksak mga gamit natin sa bahay, kagaya ng electric fan, laptop, o whatsoever na pasok dito sa limit nitong EB3A. Meron siyang USB port na dalawa dito. So, ang kagandahan nito, meron siyang wireless charging output. Makikita po natin dito. Ayan. Wireless charging output po siya. So, ngayon, itatry ko po yung cellphone natin. Ipakita ko sa inyo kung magcha-charge po ba siya. Ayan, tingnan natin. Ilalagay ko po dito. Once na magcha-charge po siya, may makikita po tayo dito yung charging sa ibabaw. Yun, nag-charge po. Nag-blink po dito, makikita nyo. Ang kagandahan, kahit wala kang dalang mga cable ng charger mo, ay pwede mo siyang ma-charge. Perfect para sa mga biyahe natin, kagaya ng pagka-camping natin dito. Habang nagcha-charge po yung cellphone natin dito, ay itatry po natin ito na netbook kung gagana po. Pag nalulobat na yung gamit nyo, ay pwede nyo pong isaksak gamit po itong Bluetti. So, try po natin ilang percent po yung battery nito. Meron po siyang 77%. Try natin yung netbook, isaksak. At tingnan po natin ngayon. Ayan. Ngayon po ay 79% na po. Ayan o. Makikita nyo. Nag-charge po siya. Nadagdagan po siya ng 2%. Bilis po mag-charge yung laptop natin gamit itong Bluetti EB3A. Meron pong 51 watts. So habang lumalabas po dito yung watts, ay nababawasan po yung percent ng battery niya kung ilang percent na lang siya magagamit. Ayan. So, yun po. Grabe. So, napakasulit nitong gamitin kagaya sa mga ganitong camping. Ayan, sayang nga lang wala tayong solar panel para magamit itong cable. Ayan, siguro sa susunod na mga video ipapakita ko sa inyo paano gamitin itong mga cable gamit ang solar panel. Ayan. No need to worry na kasi pwede na nating i-charge yung mga gamit natin gamit itong Bluetti. Introduce ko na itong lugar na ito. Nandito po ito sa Leyte. Makikita po natin ito yung tinatawag ng Little Batanes. Of course, hindi lang natin susubukan to sa mga camping. Susubukan din natin dito sa bahay kung talagang gagana yung mga appliances natin. Susubukan ko ito kung gagana ba sa appliances katulad ng electric fan at sa mga battery ng gadgets ko at kung pwede pa sa TV para malaman natin kung gagana siya. Bago ko i-open muna itong EB3A natin na solar power station ay i-discuss ko muna sa itong dalawang cord na to na mayroong 12 volts. Ayan, hindi ko kasi ito nabigkas nung nandun tayo sa camping. Nag-camping tayo. So ito po ay para sa mga router. Kung mayroong router kayo sa bahay, pwede nyo po itong magamit dito. Pwede nyo pong isaksak. Yun lang naman po. So i-open na natin. Press lang natin. Ayan. Isasaksak natin itong electric fan dito. Para gumana itong electric fan natin, ay on natin yung AC. Since dito tayo magsasaksak,
So, i-on po natin yung power button dito galing sa AC. Ayan. So, pag lumabas na yung AC, ibig sabihin enable na yan, pwede na nating saksakan ng appliances kagaya ng electric fan. So, pwede natin din i-turn off yung DC kung hindi tayo gagamit dito. Wala tayong sasaksak, off lang po muna natin. Yun, nawala na. So, dito tayo magpo-focus kung gagana ba yung electric fan natin. So, in-on ko na siya. Yun. Umikot po yung electric fan natin. Number 1 pa lang yan. Napakalakas. So, magagamit natin. Halimbawa, mag-brownout sa bahay. At meron tayong mga bata. Malaking tulong itong solar power station natin na Bluetti EV3A kapag brownout sa bahay. Ayan. So, yan. Kaya naisipan ko mag-record dito para makita nyo. Sabayan pa po natin ng battery ng GoPro natin. Ayan. Saksak po natin. Pagsabayin natin kung kaya pa nitong solar power station natin. Kapag gumana po siya, iilaw po yan dito. Magcha-charge po yan. Yun. Nag-ilaw. Ibig sabihin, gumana po. Ayan. So, tingnan na natin kung ilan yung output niya. 58 watts. Pagsabay-sabay na natin kung kaya pa ba sa limit nitong solar power natin since meron itong 600 watts at 268 watt hour. Ayan. So, try natin itong cellphone kung gagana ba, kung magcha-charge ba. Wireless to. Hindi na natin kailangan ng cord. Bago yan, turn on muna natin yung DC hanggang sa lumabas dito. Ayan, DC na po. Enable na po siya. So, pwede na natin i-charge yung cellphone natin. Tingnan natin kung gumana. Yun, tingnan mo. Nag-charge. So, 40% meron po siyang charging na notification. So, 40% po siya. Yun. Ayan, kita nyo naman, sabay-sabay po ginamitan ko po ng mga gadgets ko at saka appliances, electric fan. Ayan, GoPro, battery, chinarge ko at saka cellphone. So, grabe, malaking tulong pala itong solar power station natin na EV3A na galing kay Bluetti. Ayan, so kung gusto nyo umorder na ito, mabibili nyo po ito sa Shopee, sa Lazada, nasa 13,000 plus lang po siya. I-search yung bluetti.com. Ayan. So, I hope nagustuhan nyo yung video natin ngayon at sana patuloy nyo pa po kung suportahan at samahan sa mga biyahe natin dahil sa susunod na mga vlog natin ay mag-iikot naman tayo sa bahagi ng Luzon. Ayan. So, dito ko lang po muna tatapusin itong video. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa aking next na biyahe.